Sinampahan na ng patong-patong na reklamo ang driver ng sports utility vehicle na nang araro ng mga tao sa departure area ng NAIA Terminal 1. Sumalang na sa electronic inquest ang suspect na naharap sa mga reklamong reckless imprudence resulting to 2 counts of homicide, multiple physical injuries at damage to property. Yung public attorney's office po ang nag-assist sa kanya. Hihintayin pa lang natin kung ano yung magiging result ng resolution ng Pasay Prosecutor's Office. Ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Esteban Eustaquio Jr., hepe ng NAIA Police Station 1. Samantala, sa pinangyarihan ng insidente sa NAIA Terminal 1, naglagay na ng bagong steel bollard. Ayon sa isang road safety expert, batay sa mga video at litrato, lumalabas na substandard ang steel bollard na dapat ay pumigil sa sasakyan na magdire-diretso sa entrada ng departure area. Substandard talaga. Kita ko, tinuro ang Secretary Vince Dizon. Parang kinabit lang igan eh. Hindi siya embedded. Dapat 300 mm ang pag-embed ng bollard na kayang titigil sa impact. Ang tinig ni Joel Elo, isang certified road safety consultant. Ang issue sa steel bollard ay kabilang sa paimbestigahan ng Department of Transportation. Maging ang suot na tsinelas ng driver ay magiging sentro din ng investigasyon. Nakatsinegas yung driver nung kinausap ko May rason bakit pinagbabawal na nakatsinegas Di ba? Pwedeng dumulas, pwedeng maipit, pwedeng di ba? Pero kapalit nun buhay Ang tinig ni Transportation Secretary Vince Dizon.